Nadagdagan ng mga porsyento ang mga pangalang na porsyento umano sa mga flood control projects, kabilang dyan si dating Senador Bong Revilla at ilang opisyal ng DPWH. Lumabas din sa investigasyon ng Senado na nasa 8 bilyong piso ang kickback na nakuha ni Congressman Zaldico. Nagbabalik po si Mean Los Baños. Ang litratong ito ng limpak-limpak na pera sa lamesa ay inayos daw ng ilang DPWH officials para mapunta sa bulsa ni Congressman Zaldico. Sa pagsisiwalat sa Senado ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, sinabi niyang siko ang nasa likod ng bilyon-bilyong pisong budget insertion para sa flood control projects. Mula sa 2022 hanggang 2025, 426 projects daw na nagkakahalaga ng higit 35 billion pesos ang ibinaba umano ni Ko sa Bulacan. Ang kapalit, 20 hanggang 25% na kickback umano o kabuang 8.75 billion pesos na mismong si Alcantara pa raw ang nag-deliver sa hotel o bahay ni Ko sa Pasig. Pera na nakalaan para kay Kong Saldi dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao. Maging ang dating DPWH Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez, minsan na rin daw nakasama sa pag-deliver ng kickback umano para kay Ko sa penthouse ng isang hotel sa Taguig. Nakalagay raw ang limpak-limpak na pera sa loob ng 20 maleta. Sa mga van po, kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van? Pagdadala. Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta nasa 50 million po. Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At 50 million? Opo, Your Honor. So mga 1 billion po yon. Galing ang pera sa mga advance na bayad ng mga kinuhang kontratista sa mga proyekto na kalaunay magiging ghost project o substandard. Pati si dating DPWH Yusek Roberto Bernardo idinadawit sa paghatid ng kickback. Sa akin pong boss, na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama, Undersecretary Roberto Bernardo po. Noong 2023 hanggang 2025, umabot daw sa higit 6 billion pesos ang proyektong ibinaba di umano ni Bernardo sa 1st District ng Bulacan. Ang pinakamalaking kickback dyan, 25% o 1.5 billion pesos sa kung sino man ang proponents. Ulit, kung hindi substandard, ghost ang proyekto. Hindi lang sina Bernardo at Ko, kundi pati raw ang ilang senador ay nakinabang din sa anomalya. Sina dating Senador Bong Revilla at Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na una nang itinanggi ang paratang. Kwento ni Alcantara, humiling noon si Villanueva ng proyektong multipurpose building na gagastusan ng 1.5 billion pesos. Pero hindi raw ito napagbigyan. Nauwi daw sila sa flood control projects na ginastusan ng 600 million pesos. 25% dyan ang ibinigay raw sa tauhan ni Villanueva. Si Alcantara ulit ang nag-deliver. Ang halagang 150 million dila ko sa rest house sa Barangay Igulot, Bukay, Bulacan, na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Samantala, wala namang direktang pakikipag-usap si Alcantara kay Senator Estrada. Pero meron daw siyang isinumiting proyekto para sa 355 million pesos na pondo ng senador na nailusot din sa budget. Noong 2024 budget din, nagkaroon daw ng singit sa pondo para sa 3 proyekto sa Bulacan na itinuro raw ni Bernardo na para kay nooy Senator Bong Revilla. 30% daw niya nang ibinigay kay Revilla na tumakbo noon para sa re-election sa Senado. Dawit din sa pag-identify ng flood control projects noong 2022 si dating Congresswoman Mitch Cahayon Uy. Dahil daw sa bigat ng mga akusasyong nakasaad sa nilagdaang salaysay ni Engineer Alcantara, pinayagan siya ng Senado na pansamantalang lumabas at tumungo sa DOJ. Mismong si Secretary Remulla ang sumama sa kanya para i-validate ang kanyang salaysay. Malaking tulong daw ito para malaman kung sino ang pwedeng ipasok sa Witness Protection Program. At nitong hapon, binalik ulit si Alcantara dito sa Senado. Natuklasan din daw ng Anti-Money Laundering Council na 36 ang bank accounts ni Hernandez. Umaabot daw sa 597 million pesos ang kabuuang transaction sa mga account na yan ayon kay Senator Raffy Tulfo. Paano ma-justify na magkaroon ka ng 36 bank accounts? So yung mga pumapasok na milyones at one time, paano ma-justify doon sa bangko? Hindi ko rin po alam, Your Honor. Basta pinapayagan naman po
ng mag-deposit po. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation ang paggasampa ng reklamo laban kina Alcantara, Senators Villanueva at Estrada, Congressman Zaldico at dating Congresswoman Kahayon Uy. Posible silang maharap sa mga kasong indirect bribery at malversation of public funds. Bailable ang mga kasong yan. Inanunsyo rin ni Justice Secretary Boying Remulla na pina-freeze na umano ng Anti-Money Laundering Council ang kanilang bank accounts. Pero wala pang kumpirmasyon ng AMLAC kung naglabas na sila ng freeze order. Sa Huwebes, itutuloy ang pagdinig ng Senate Ribbon Committee sa flood control projects. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.